Oh, sakay na! Pwede pa isa sa kanan! Usog-usog! Kasya pa yan! Nakita ni Maricar ang pagsimangot ng mga pasahero sa loob ng jeep dahil sa mga sinabi niya. Napangiti siya nang umusod naman ang mga ito sa kinauupuan. Dahan-dahan lang ho! Inalalaya niya ang matanda na pumasok sa loob pagkatapos ay hinampas ang tagiliran ng jeep. Sige na! Larga na! Nang umusad ang pampasaherong sasakyan, ay pinunasan ng dalaga ang pawis sa noo gamit ang lumang bimpo. Napatingin siya nang lumapit ang kaibigan na si Natoy, na pareho niyang nasa kalsada ang trabaho. Kahapon lang tindera ka sa palengke, ngayon naman, barker na? Ang dami mo naman yata raket. Tumanaw si Maricar sa abalang kalsada. Sarado ang pwesto ni Aling SB, graduation ng anak niya. Pagtukoy niya sa may-ari ng pwesto sa tindahan sa palengke kung saan siya nagtitinda. Nang balikan ng tingin ng kaibigan, ay doon niya lang napansin ang benda nito sa braso. Ikaw, patuloy ka pa rin sa modus niyo? Ngumiti si Natoy. Mas madali pa rin ang pagpapasagasa sa sasakyan kaysa magbanat ng buto. Yung kahapon, mayaman ng may-ari. Binigyan ako ng 20,000. Naroon ang yabag ng kaibigan na sadyang nagpapasagasa sa mga sasakyan at nakikipag-areglo kapalit ng pera para hindi na umabot ang reklamo sa presinto. Sa susunod, buhay nang babayaran sa inyo. Lumaban naman kayo ng patas? Mabubuhay ba ako kung gano'n ang gagawin ko? Isang malalim na hininga ang ginawa ni Maricar nang makita ang kaibigan na tila hindi na apektado sa panloloko nito. Hindi ka ba sasama sa amin? Kulang pa kami ng isa. Kailangan namin ng babae. Mabilis siyang umiling. Tinaas ang kamay para kampayan ang parating na jeep. Nagtatrabaho ako para mabuhay, hindi para mamatay. Ngingiti-ngiti lang si Natoy, nag-iwan siya. Ayos na! Hinampas ni Maricar ang jeep para pahintuin ito. Nakangiti siyang sumilip sa loob. Naroon ang kanyang tiyuhin na si Edmond, kapatid ng nabayapan niyang tatay at tumayong pangalawa niyang ama. Chong! Garahe na ho kayo? Di pa, marami pang pasahero. Ginantahan ito ang ngiti niya nang ibaba ang rearview mirror ng jeep. Siya naman ay sinilip ang tirik na araw. Tanghali na ho. Siya nga ho pala, nakapagpatingin na ho ba kayo ng blood pressure ninyo? Bumaling ang tiyuhin sa harap ng jeep kung nasaan ang mga barya. Kaswal na dinilang iyon. Ayos lang ako. Ikaw, bakit nandito ka? Ngayon lang nagsarado ang tindahan ni SB. Dapat nagpapahinga ka. Napangiti siya nang umupo sa pinto ng jeep. Noon pa man ay naging mabuti na ang tiyuhin sa kanya. Di hindi na ito nag-asawa. Sa hirap ng buhay ay ginawa nito ang lahat para mapalaki siya. Kahit hindi ito pumayag na hindi niya ituloy ang pag-aaral ay pinilit niya para makabawi rito. Magtawag ka na ng pasahero para maaga ako makagarahe. Patalon siyang bumaba ng jeep. May ngiti pa rin na itinaas ang kamay na hawak ang bimpo. Dito! Santa Ana! Nagsimula nang sumakay ang mga pasahero. Nang mapuno ay muling sumilip sa loob si Maricar. Tiningnan naman siya ng tiyuhin mula sa maliit na salamin. Kita tayo sa bahay. Oho, ingat kayo sa pagmamaneho. Nang umabante ang sasakyan, ay hindi pa rin naaalis ang ngiti ng dalaga. Makalipas ang oras ng kumalat ang dilim, ay mas naging maingay at abala ang kalsada. Si Maricar ay nasa terminal pa rin para hintayin ang ama-amahan. Napatingin sila nang dumating ang humahagibis na jeep. Kasunod niya ang mga driver na napatayo rin. Anong nangyari, Mang Isko? Pinagmamasdan niya ang driver at kasamahan ng tiyuhin. Tensyonado ito at hindi alam ang sasabihin. Nakita mo ba si Edmond? Tanong ng isa. Inilapat ni Isko ang mga mata sa kanya. Nabalot naman ang hindi maipaliwanag na kaba si Maricar. Na-aksidente ang jeep ni paring Ed. Ano ho? Sinugod sa ospital yung ibang pasaherong nasaktan, habang si paring naman ay dinala sa presinto. Agad siyang tumakbo para puntahan ang tiyuhin. Narinig pa niyang tawag ng ilang driver, pero nagpatuloy lang siya.
Hawak-hawak ni Maricar ang mga tuhod nang makarating sa malapit na presinto. Pilit siyang lumunok ng ituwid ang likod. Humakbang palapit sa lamesa ng isang pulis. "Sir, nasaan ang tiyuhin ko?" Kumunot noo ang pulis. "Yung jeepney driver ho na aksidente kanina lang." "Si Loyola ba?" Tumango naman si Maricar. "Dito siya." Mabilis siyang sumunod nang maglakad ito. Tumulo ang luha niya nang makita ang tiyuhin na nasa loob ng kulungan. "Chong!" Pilit nang umiti si Edmond sa pamangkin. Umiiyak na lumapit ang dalaga. "Ayos lang ho ba kayo? Ano ho bang nangyari?" Nag-aalala niyang tanong. Nilingon ni Maricar ang pulis na sumagot sa tanong niya habang binabasa ang tila report na hawak. "Nakabangga si Mr. Edmond Loyola ng isang van at motor. Nagdire-diretsong pinamaneho niyang jeep at nakabangga pa ng 5 tao na nasa kalsada. Nasa ospital sila ngayon at handang magdemanda kung hindi sasagutin ang gastusin nila sa ospital." Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Maricar. Hinawakan niyang kamay ng tiyuhin na nakakapit sa rehas. "Nawala ng preno ang jeep. Hindi ko na nakontrol." "Huwag ho kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Hindi kayo makukulong." "Willing naman makipag-areglo ang mga biktima." "Magkano ho kaya nga abutin?" Sinulya pa nito ang tiyuhin niyang umupo sa isang sulok bago siya binalikan ng tingin. "Nasa 200,000 kasama ng naagrabyadong 2 sasakyan." Nanlambot ang mga binti ng dalaga. Muling pumatak ang mga luha niya bago binalingan ang kaawa-awang ama-amahan. Natagpuan ni Maricar ang sarili palabas ng istasyon ng pulis. Gulong-gulo ang isip niya nang isang nakakabinging busina ang narinig niya. Nang luminga ay nasilaw ang kanyang mga mata sa parating na kotse. Napaupo siya at naitaas sa mga braso para takpan ang muka. Gahibla na lang ang layo ng nguso ng kotse sa kanya nang huminto iyon. "Miss, are you okay?" Napatingin si Maricar sa humintong mataas na sandalya sa harap niya. Marahan niyang tiningala iyon at isang babaeng maganda ang nakita niya. "Nasaktan ka ba, ha?" Malamyos ang boses nito. Hinawakan nito ang kamay niya. Inilalayan siyang tumayo. Siya ay nahawakan ng dibdib dahil sa takot sa akala niyang katapusan. Nang muling balingan ng babae, ay titig na titig ito sa kwintas na suot niya. "Sandali!" Tensyonado ang mga mata nito nang hawakan ng kwintas na sumilip mula sa pagkakatago sa suot niyang kamiseta. "Ang kwintas na to!" "Amy, let's go! For sure it's another scheme." Nilingon ni Maricar ang lalaking sandaling sumilip sa bintana bago lumabas ng kotse. Nakakunot noo ito habang pinagmamasdan sila. Nagulat siya nang hawakan siya ng babae sa mga balikat at pilit na hinarap. "Saan mo nakuha ang kwintas na yan?" Nahawakan niya ang gintong kwintas. Ang korteng bituin na pendant niyon ay binubuo ng mga puting bato. Muli niyang binalikan ang mga bata ng babae. Maluha-luha iyon habang mabilis naman ang tahip ng dibdib nito. Hanggang sa lumapit sa kanila ang lalaking kasama ng estranghera. Natigilan din ito nang matuon ang tingin sa kwintas. Nilinga ito ng babae. "Omar, nakita ko na sa Estrella." Sabay na luminga ang dalawa sa kanya na ipinagtaka niya. "Ang tagal ka naming hinahanap." Patuloy ng babaeng bigla na lang siyang niyakap. "Sandali lang ho, hindi ko alam ang sinasabi niya." Ang lalaking kasama nito ang marahang humila sa babae para mapabitiw sa pagkakaya po sa kanya. "Calm down, Amy. Hindi pa tayo sigurado kung siya nga ang kapatid natin." "Nasa kanyang kwintas at suot yan ni Estrella bago siya mawala sa ospital." Naiiyak itong luminga sa kanya. "Hindi ako makapaniwala. After 20 years, nakita ka na namin, bunso. Anong ibig niyong sabihin?" Hinawakan nito ang mga kamay niya. "Ako ang ate mo, si Maria Emilia Salcedo." Muli siya nitong niyakap. Sinulyapan niya ang lalaking seryoso lang siyang pinagmamasdan. Nakikita niya ang rangya sa katayuan ng mga ito.
Hanggang sumagi sa isip niyang ama-amahan na nasa kulungan. Hindi man tama, pero kailangan niya ng tulong. Kahit naguguluhan pa rin, ay natagpuan ni Maricar ang sarili sa mamahalin na restaurant. Pilit siyang isinama na nagpakilalang kapatid at kaharap niya ngayon ang mga taong hindi niya pa rin kilala. Saan ka tumutuloy ngayon, Estrella? Napatingin siya rito. Maricar ang pangalan ko. Natigilan naman ito hanggang sa magsalita ang lalaking katabi nito sa silya. Ilang taon ka na ngayon? 25. Napatango ang gumiting babae. Pwede mo bang ikwento ang buhay mo sa amin? Patuloy na tanong ng lalaki. Salit-salita niyang tinignan ng dalawa. Ako si Maricar Loyola. Nakatira ko ngayon sa tiyuhin ko na Sinabi ko na Omar, siya si Estrella. Kahit maliit pa siya nung nawala, hindi ko pwedeng makalimutan kung gaano kaamo ang mukha niya. At ang kwintas na suot niya ay walang pinagbago. Dugtong ni Emilia. Kailangan pa rin nating makasigurado. Hindi porket suot niyang kwintas. Ikaw ang nagbigay ng kwintas na yan, Omar. At ikaw ang nagsabi na ang kwintas na yan ang magiging tanda kung sino ang kapatid natin. Pinanood ni Maricar ang malumay na diskusyon ng dalawa. Nakikita niyang hindi makapagdesisyon ang lalaki. Nang balingan siya nito, ay mabilis siyang umiwas ng tingin. Hanggang sa tumayo at lumapit sa kanya ang babae. Tinabihan siya nito sa silya. Simula ngayon, kahit anong mangyari, hindi ka na mawawalay sa amin, Estrella. Niyakap siya nito, kaya napatingin siya sa lalaking bumuntong hininga. Muli itong humarap sa kanya. Sumama ka sa amin at babawi kami sa mahabang taon na nawalay ka sa amin. Hinawakan ni Emilia ang kamay niya. Iginiya siyang tumayo at maglakad. Nang may pumigil sa kanyang braso, naroon ang kapatid nitong nakapamulsa ang isang kamay at tila hindi kumbinsido. Ano na naman, Omar? Ang kapatid nito ang nagtanong. Hindi natin siya basta pwedeng kunin na lang. At bakit? Kapatid natin siya. Dagdag ni Emilia. Sinulyapan siya ng binata. Let her decide. Kumurap ang mga bata ni Maricar. Tiningnan niya si Emilia bago ang kapatid nito. Nasaan ang kinaligahan mong pamilya? Tanong ni Emilia. Ang tiyuhin ko lang ang kasama ko. Gusto mo bang sumama sa amin, Maricar? Tanong ni Omar. Kung tingin niyo ako na tagpuan ninyong kapatid, hindi ba't dapat lang na magkasama-sama tayo? Sagot niya. Mabilis siyang niyakap ni Emilia. Let's go home. Babawi kami ng Kuya Omar mo sa'yo at ipaparanas ang buhay na dapat sa'yo. Nang igiya si Maricar ni Emilia, ay napatingin na lang siya kay Omar na nasundan na lang siya ng tingin. Huminto ang kotse kung saan lulan si Maricar kasama ang dalawa. Halos kalahating oras ang lumipas. Bumaba siya sa tapat ng malaking bahay. Hinawakan siya sa kamay ng tuwang-tuwang si Emilia. Dito ka natitira simula ngayon at makakasama mo kami. Sabik siyang iginiya nito sa loob habang ang problemado na si Omar ay sumunod sa mga ito. Ipaghahanda ka na namin ng makakain, Estrella. Asikaso kay Maricar ni Emilia. Kailangan nating alamin kung ano nangyari sa kanya na mawala siya sa ospital. Nilingon ni Maricar si Omar na hinila ang silya sa harap ng mahabang mesa. Hinaplos ni Emilia ang buhok niya. Makapaghihintayan, Omar. Hayaan muna natin siyang makakain at makapagpahinga. Emi, bukas nandito pa rin siya. Pwede tayong magkwentuhan buong araw. Kaya ihahatid ko muna siya sa kwarto niya. At magsusunod ang mga kasambahin ng pagkain. Isang ngiti ang iniwan nito sa kapatid bago iginiya na pumasok ang bunso sa kwarto. Muling napahanga si Maricar sa lawak at ganda ng silid na binuksan ni Emilia. Simula sa malaking kama at mga disenyong naroon na tila para sa isang prinsesa. Ito ang magiging kwarto mo, Estrella. Nagtungo sila sa kama at umupo. Pagpasensyahan mo ng Kuya Omar mo. It's been a long years. Marami na nagpanggap na ikaw, kaya mahirap sa kanyang magtiwala. Nilingon niya sa Emilia.
Ang sabi nila na wala at ninakaw ang napakagandang kwintas na yan. Pero dahil sa suot mong yan, siguradong ikaw nang hinahanap namin na kapatid na sa Estrella. Patuloy nito. Kung ano man ang kwento na naging buhay mo kung bakit ka naging si Maricar, pakikinggan ka namin. Sa ngayon, kumain at magpahinga ka na muna. May sandaling kumatok sa pinto bago pumasok ang kasambahay na may daladalang pagkain. Dinala yun sa mesa bago lumabas. Tiningala niya si Emilia na tumindig na rin. Salamat ho, ma'am. Simula ngayon, Ate Emmy nang itatawag mo sa akin. Nakangiting nito. Nang makalabas ito ng kwarto at maisarado ang pinto, ay nahawakan ni Maricar ang kwintas na suot. Ang kwintas na tila naging sagot sa problema niya. Emmy, let's talk. Kasalukuyang naghihintay si Omar sa ibaba ng hagdan. Bumaba naman doon ang nakakatandang kapatid. Di ba masyadong mabilis? Pauna ng binata. Ang tagal nating hinanap si Estrella. Kung hahayaan natin siyang mawala ulit, masasayang ang panahon ng paghahanap natin. Haven't you learned from those impostors na? Omar, iba si Maricar. Suot niya ang kwintas at ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. Sapat na yon para maramdaman ng puso ko na siyang hinahanap nating kapatid. Siya si Bunso. Napahinga na lang si Omar nang maiwan. Aaminin niyang pareho silang sabik sa kapatid na nawala. Ang kaibahan lang, hindi lang puso ang ginagamit niya sa paghahanap ng kapatid. Ganoon na rin ang isip. Lalo na't ilang beses na silang naloko at sinamantala dahil lamang sa nangungulila sila. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ay maingat nang bumaba sa hagdan si Maricar. Kailangan niyang madalaw ang tiyuhin at alamin ang totoo. Isang baitang na lang ang aabuti ng paa niya nang matigilan. May pupuntahan ka? Marahan siyang luminga sa hagdan at tumingala. Pinanood ang pagbaba ni Omar ng hagdan. Huminto ito sa tapat niya, kaya agad siyang pumormal. Saan ka pupunta? May kaba niyang sinalubong ang tingin nito bago nanginginig ang daliri na itinuro ang pinto. Uuwi sana. Uuwi? Bakit? Napatitig lang siya sa naghihinalang tingin ng binata. Ibang-iba si Emilia sa kapatid nito. Kung si Emilia ay siguradong-sigurado na siya si Estrella, hindi si Omar. Sumisigaw ang mga mata nito ng pagdududa sa kanya. Nag-aalala ka ba sa uncle mo? Nasa bayan siya ngayon para magtrabaho. Uuwi lang ako para sana manguha ng mga gamit. Napatingin siya kay Omar nang kaswal itong bumaba ng hagdan. Halika, sasamahan na kita. Sandali! Nagmamadaling hinabol ni Maricar ang binata. Napatingin ito sa kamay niyang nakakapit sa maputi nitong braso. Hindi niya matingnan ito sa mga mata nang bumitaw. Siguradong hindi mo magugustuhan na magpunta sa squatter. Squatter? Magkapanunod silang lumingon nang lumabas sa Emilia. May awa ang magandang mukha nito nang lapitan at hawakan siya. Doon ka nakatira? Tumango naman siya. Hinaplos nito ang buhok niya. Oh, Estrella, ang dami naming pagkukulang sa'yo. Naging mahirap ang pinagdaanan mo habang kami naging magaan ang buhay. Sinuliya pa nito si Omar bago siya iginiya na pumasok sa loob. Sa sala ay umupo sila. Sinuliya pa ni Maricar si Omar na inukupahan ang kaharap na sofa. Kumusta ang trato sa'yo ng tiyuhin mo? Mabuti. Ang kaso... Natigilan siya nang matitigan si Omar na matiim na nakikinig. Tumaas ang magkabilang kilay nito. Kaso ano? Siguradong kung sasabihin niyang nakakulong ito ngayon, mas madadagdagan pa ang pagdududa nito sa kanya, kaya pilit siyang ngumiti. Kaso nasa probinsya siya. Napatango si Omar nang maalala na magkaiba ang sinabi ng kaharap kung nasaan ang tiyuhin nito. Katulad ng sinabi ko kay Omar. Kuya Omar ang itawag mo sa kanya. Nakangiti si Emilia nang sabihin yon. Dahan-dahan naman siyang lumingon sa binata na nagtanong. Paano ka napunta sa tiyuhin mo? Iniba nito ang pinag-uusapan. Dumikwatro pa. Hinihintay ang isasagot niya. Hinawakan siya ni Emilia sa kamay.
Paano ka raw niya nakuha? Tanong nito. Tiningnan niya ang dalawa habang lihim ang kaba. Wala kang matandaan, kahit ano? Sa tono ng binata ay inaapura siya. Napatingin si Emilia rito. Don't pressure her, Omar. 5 taon lang si Estrella nung mawala sa ospital. Hindi imposibleng wala siyang kahit anong matandaan. Siguro, but I can still clearly remember my youngest sister, Ice. At hindi yun marunong magsinungaling. Napakurap naman si Maricar. Omar? Mahinang saway ni Emilia, pero nagpatuloy lang ang binata. Yung beklat mo sa noo. Parehong overprotective ang mom at dad namin kay Estrella. Even Emin at I, ganoon din sa kanya. Kaya imposibleng masugatan siya. Ang natandaan ko lang, napulot ako ng tiyuhin ko sa kalsada matapos nga ako masagi ng minamaneho niyang jeep. Wala akong maalala kaya inuwi niya ako sa bahay niya. Putol niya rito bago pa siya tuluyang mabuko. Tumayo na siya at pinagkatitigan si Omar. Bukod doon, wala na akong maalala na kahit ano. Suot ko ng kwintas na to simula noon. Binalingan niya naman ang kapatid nito. Gusto ko munang makapag-isip. Agad siyang lumabas ng bahay. Narinig pa niya ang mahinahong pagtawag ni Emilia, pero nagpatuloy siya sa pag-alis. Chong, pasensya na ho kung hindi ko kayo nadalaw kahapon. Kumusta ho kayo rito? Ito, naninibago. Ang sabi ng pulis, nagsampa na raw ng kaso mga naperwisyo ko. Nagmamadali niyang hinawakan ang mga kamay nitong nakakapit sa bakal. Huwag kayong mag-alala, ilalabas ko kayo rito. Nang bumitiw ay nahawakan niyang kwintas. Chong, may gusto ho sana akong malaman. Totoo ko ho bang mga magulang sina tatay at nanay? Naglinya ang noo ng tiyuhin. Ano bang ibig mong sabihin? Totoo niyo ba akong kadugo? Patuloy niya. Oh, isa kang lehitimo Loyola. Kasama ko ang tatay mo na abuti ng nanay mo ng panganganak sa jeep. Ito hong kwintas na to. Alam niyo ho ba kung sino ang may-ari? Kung nasan siya ngayon? Sunod-sunod niyang mga tanong. Hindi ko alam. Bakit tinatanong mo ang mga bagay na yan? Naguguluhan na rin itong usisa. Dapat titig si Maricar sa kawalan. Kung ganon, hindi niya tuluyang masasabi ang katotohanan na hindi talaga siya ang kapatid ni na Emilia at Omar. Isang malalim na hininga ang ginawa niya bago nilinga ang tiyuhin na nasa loob ng kulungan. Kahit labag sa loob, kailangan niyang patuloy na sumunod sa agos ng pag-aakala ni Emilia na siya nga ang kapatid nitong nawawala. Mauna na ho ako, babalik din ako. Tumangulang ang tiyuhin. Si Maricar ay wala sa sariling lumabas ng presinto. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang harangin ni Natoy. Wala ba talagang balak na kapag-areglo si Mang Edmond? Hinagod niya ng tingin ng saklay nito, ganoon na rin na nakabendang braso. Oo, taba ka na nakikita. Bukang nakaarma na kami. Nadamay kami sa pagkabaga na tiyuhin mo. Nakatayo kami sa kalsada para maghintay ng bibiktimahin. Pagkatapos ng si Mang Edmond, tinutuo ang pagbangga sa amin. Mahaba nitong sabi. Napapikit siya sandali at nahawakan na ang noo. Sabihin mo kay Chong mo, magpapaareglo na ako. Alam niyo naman na sanay ako sa ganyan. Magbayad kayo para babawasan ang kaso niya. Wala pa akong ibabayad sa iyo ngayon, Natoy. Alam mo naman ang trabaho ko. Oy, lasan ang paglaban mo kamo ng patas. Natigilan naman ang dalaga. Hindi kami makarakit dahil sa lintik na totoong bali at saklay nito. Wala na kaming pera. Ganon din ako. Pupuntahan kita kapag may ibabayad na ako. Akma siyang aalis nang hilahin ito ang manggas ng damit niya. Ngayon ka na magbayad. Natigilan sila pareho nang may maugat na kamay ang humawak sa kamay nito. Aray, ang pilay ko! Kitang-kita ang sakit sa mukha ng kaibigan habang hawak ng pumagitnang si Omar ang kamay nito. Sino ka at anong sinisingil mo sa kanya? Kabadong sinulya pa ni Maricar ang namimilipit na senatoy. Masumidhi ang hiyaw nito nang hilahin ng kapatid ni Emilia ang kamay nito. Mabilis siyang humarap kay Omar. Tama na! Bitawan mo na siya! Gumaling ito sa kanya habang magkasalubong ang mga kilay. Lakas loob niyang hinawakan ang braso nito.
at pilit na inalis sa pagkakahawa kay Natoy pagkatapos ay pumagit na. Kaibigan ko siya at may malaki akong pagkakautang sa kanya. What? Hindi ikaw may atraso sa... Mabilis na sinipa ng binata ang saklay nito dahilan para matigilan ito sa pagsasalita at mapaluhod. Diretsyong pinagkatitigan ni Maricar si Omar. May utang ako sa kanya. Malaki. Magkano? Pinanood niya ang pagkuha nito sa loob ng suit ng isang makapal na papel. Ganoon na rin ang ballpen. Tell me, magkano? 200,000. Mabilis niyang putol sa binata. Kumurap ang mga mata ni Maricar nang walang pagdadalawang isip na nagsulat at pumirma sa papel si Omar. Pinagtagpo nito ang mga mata nila nang pilasid ang tseke. Nahigit niya ang hininga nang hilahin siya nito at itabi. Ito ang naghagis ng papel sa pilit na tumayo na si Natoy. That's 250,000. Bayad na siya, kaya huwag mo na siyang guguluhin. Nangangatal ang dalaga nang pilit na bumitaw sa kumunot noong si Omar. Mabilis niyang nilapitan si Natoy. Inabot ang tseke. Pasimple siyang bumulong dito. Tulungan mo makalabas itong gamit ang pera na yan. Tila nag-usap ang mga mata nila nito bago siya muling hinila ni Omar. Let's go. Get in. Hinawakan siya sa braso ng binata. Sinulyapan niya ito nang pagbuksan siya ng pinto. Tumalima naman si Maricar. Sandaling tiningnan ni Omar ang lalaki bago pumasok sa loob ng sasakyan. Naging tahimik ang dalawa habang luli ng kotse. Nakatanaw si Maricar sa bintana nang magsalita ang nagmamanehong katabi. Ganong klase ng lalaki ang naging kaibigan mo. Pamilyar ang lalaki yun sa mga bodus. Sa kanya mo ba nakuha ang taktik nung gabi na muti ka na namin masagasaan? Inis niya itong binalingan. Ano? Sinalubong nito ang mga mata niya. Yun bang tinuro sa'yo ng kahirapan? Ang manloko ng kapwa. Napakurap naman si Maricar sa dire-diretsyong binata. Hindi ganyan ang batang sa Estrella. Inosente yung batang yun. Lahat ng bata inosente dahil hindi pa nila alam kung gaano kahirap mabuhay sa mundo. Napangisi naman ito. From now on, hindi ka na pwede makipagkita sa lalaki yun. Hindi siya magandang impluwensya sa'yo. Hindi ka na rin babalik sa squatter. Doon siya nakaramdam ng kaba. Anong ibig mong sabihin? Inihindo ni Omar ang kotse sa tapat ng bahay. Agad itong bumaba. Pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan pero sadyang hindi siya kumilos. Baba na. Sinabi ko na kailangan kong mag-isip. Kung ba'y kailangan man mag-isip dito, kami yun. Hinila siya nito sa braso dahilan para mapilitan siyang bumaba. Muli nitong hinila ang kabilang braso niya para mapaharap. Ipapa-DNA test kita. Hindi naman siya nakakibo. Kung ikaw talagang nawawala naming kapatid, wala kang dapat ipag-alala. Kung hindi naman ikaw, umpisahan mo nang maumpisal. Kumurap ang mga mata ni Maricar. Did I hear it right, Omar? Hindi natin to pinag-usapan. Naroon si Emilia palapit sa kanila. Paibahid ng galit na humarap sa kapatid. Yes, but that's the only way we'll find out the truth about her. Kung talagang sigurado ka na siya si Estrella, hindi mo kailangan tumutol, Amy. Sinuliya pa ni Omar si Maricar. Itinago niyang kaba bago hinawakan sa kamay si Emilia. Ayos lang, Ate Amy. Nang humarap ito ay lihim niyang tiningnan si Omar na nakahalukip-kip at pinagmamasdan lang siya. Muli niyang binalikan ang atensyon ng kapatid nito. Magpapa-DNA ako. Hindi ako nagdududa sa iyo, Maricar. Para sa akin, ikaw si Estrella. Ikaw ang kapatid ko. Naging emosyonal ito. Iginiya siya ni Emilia pumasok sa loob. Sandali pa niyang nilingon si Omar, narinig niya ang marahas na pinakawalang paghinga. Gabi na ay nananatiling gising at palakad-lakad si Maricar. Hindi siya dalawin ng antok dahil sa DNA na gagawin sa kanya. Siguradong negative ang lalabas doon. Hanggang sa ibagsak niyang sarili sa kaba. Kapag lumabas ang resulta at malaman na magkapatid ang totoo, katapusan na ng pagpapanggap niya. Sa isang DNA testing center ay magkakaharap sila kinaumagahan. Hinihintay nila ang ilang staff na kukuha ng pare-pareho nilang DNA samples. Nang tumayo si Emilia, I'm so tense right now.
I need to go to the restroom. Tumango naman siya. Mabilis itong lumabas. Siya ay aksidenteng napatingin sa kaharap na silya kung saan nakaupo si Omar. Sa sulok ng mga mata ay alam niyang kanina pa siya nito pinagmamasdan. Para bang pinag-aaralan nito ang lahat ng tungkol sa kanya. Akma nang tatayo si Maricar, nang ilapit nito ang silya sa kanya. Napabalik siya sa kinauupuan nang ang mga tuhod nito ay sadyang kinulong siya. Mabilis ang naging pintig ng puso niya nang magtagpo ang kanilang mga mata. May oras ka para magsabi ng totoo. Matigas siyang napalunok. Inilapit pa nito ang muka sa kanya. Bago pa matuloy ang DNA test, pwede mo nang sabihin sa akin ang totoo. Wala akong sasabihin. Sigurado ka na ba dyan? Sa oras na negative ang lumabas sa result, ibig sabihin lang, niloko mo rin kami. You still owe me that money. At kung hindi ka makapagbayad, I'll collect it in another ways. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. At hindi pera ang magiging kabayaran. Nahigit ni Maricar ang hininga. Nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, ay lumayo rin ang binata sa kanya. Nang pumasok si Emilia ay kaswal nitong itinuwid ang likod habang siya ay lihim ang mabilis na paghinga. Nagsimula ng manguha ng DNA samples ang mga staff sa kanilang tatlo. Kabado siya nang buksan ang bibig. Nasuyapan pa niya si Omar na hindi nagbabago ang tingin sa kanya. Kahawak kamay si Maricar ni Emilia nang lumabas sila ng kwarto kung saan sila kinuhaan ng DNA samples. Napakunot-noo siya nang may makitang pamilyar na muka sa pasilyo. Nang mawala yun, ay bumaling siya sa kapatid ni Omar. Ate, gagamit lang ako ng banyo. Gusto mo samahan na kita? Hindi na, kaya ko na. Sigurado ka? Oo ate. Hintayin ka na namin sa kotse, Estrella. Tumango siya at ngumiti. Tumalikod na siya pero napahinto rin ang humarang si Omar. Napatitig siya rito. Saan ka na naman pupunta? Magbabanyo. Hindi mo naman siguro ko sasamahan, kuya? Sadyang diniinan niya ang huling salita. Nakita niya ang pagtiimbagang nito. Kaya ngumiti siya rito. Kaswal na tinapik pa ito sa balikat. Mauna na kayo sa kotse. Nasundan na lang ang tingin ni Omar sa Maricar na nagmamadaling maglakad hanggang sa hawakan ito ni Emilia. Hayaan mo na si Bunso, malaki na yon. Let me clear that, Amy. Hindi ko pa siya bunso. You're always strict, Omar. Nang hilahin ang may ngiting sa Emilia ang kapatid, ay muli nitong tinanaw si Maricar. Alerto ang kilos ni Maricar nang lumiko sa pasilyo. Nang makita ang kaibigang si Rosa, isang janitress, automatiko niya itong nilapitan. Nakakagulat ka naman, Maricar. Anong ginagawa mo rito sa DNA testing center? Kailangan ko ng tulong mo. Ano namang klase ng tulong? Mababago mo bang resulta ng DNA test? Natigilan ito. Mabilis niya itong hinawakan sa kamay. Pangako, magbabayad ako. Tila tinitimbang ni Rosa ang magiging desisyon na natitigan ang mga kamay nilang magkahawak. Nakasandal si Omar sa labas ng ospital nang makita ang nagmamadali na lumampas na si Maricar. Tagal mo naman yata. Tila napako ang mga paa ni Maricar nang marinig ang boses ng kapatid ni Emilia. Tensyonado niya itong nilingon. Napaatras siya nang lumapit ito. Wala ka naman sa female comfort room. Sinundan mo pa talaga ako? Bumaha ang hindi makapaniwalang reaksyon sa kanyang anyo. That's what I do to people I don't trust. Lumapit siya rito. Tumingkayad pa para matapat sa mukha nito. Kapag lumabas ng resulta, magkakaroon ka na ng tiwala sa akin, Kuya Omar. May asar ang ngiti niya na makita ang inis ng binata. Hanggang sa marinig nila ang boses ni Emilia. Let's go, Omar. Marami pa tayong pupuntahan, bunso. Si Maricar ang unang tumalikod. Si Omar naman ay lihim na namilog ang kamao. Sa isang mall dinala siya ni Emilia. This one looks good in you, Australia. Itinapat sa kanya nito ang isang mamahaling bestida. Mapilit siyang napangiti. What do you think, Omar? Binalingan ito ang kapatid. Sinulyapan ito ni Maricar na kabababa lamang ang cellphone na hawak. Hindi siya nito pinagkakaabalahang tingnan. Sa halip,
nagtuon ng atensyon sa kapatid. Magkita tayo sa bahay. Tuluyan itong kaswal na umalis matapos yakapin si Emilia. Napayuko na lang siya hanggang sa hawakan ng kaharap sa balikat. Hayaan mo na muna siya. Kapag lumabas ang resulta bukas, hindi na siya magkakaroon ng pagdududa sa iyo. Tumango siya at ngumiti. Nagpatuloy ito sa pagpili ng mga damit para sa kanya. Saan pupunta si Kuya Omar? Sa kumpanya siguro. He's an architect by the way. Siya na nagmamanage ng architectural firm na iniwan ni Dad. Kung hindi naman, baka bumisita kay Talia. Talia? May ngiti si Emilia nang harapin siya. Oo, isa sa mga engineer sa company si Talia. Ang alam ko, gusto nilang isa't isa. Dahil abala si Omar sa paghahanap sa'yo, pakiramdam ko, ayaw niyang unahin ang love life niya. Pero ngayon nandito ka na bunso. Meron ng pagkakataon ng kuya mo na i-pursue si Talia. Pilit siyang ngumiti dahil pinagmamasdan siya ng masayang si Emilia. Let's go, mag-relax naman tayo sa salon. Hinila siya nito kaya nagpadala na lang siya. Malalim ng gabi nang umuwi si Omar. Wala na ang mga kasambahay at tauhan sa paligid ng kanilang bahay. Pumasok siya sa madilim na sala. Paakyat na siya sa hagdan nang luminga sa kusina. Kahit sa dilim ay nakita niya ang isang babaeng nakatalikod. Nakakunot noo siyang lumapit doon. Tanging liwanag lang mula sa bintana ng dining ang naroon. Mas lalong lumalim ang linya sa kanyang noo nang makitang dahan-dahan sa paglalakad ang babae. Bago pa ito magtungo sa direksyon ng pinto sa likuran ng bahay, ay mabilis niyang hinagip ang braso nito. Dahil sa mesa, napahiga naman ito doon. Nanatiling hawak niya ito sa braso. Sino ka? Mula sa pagkakatagilid ay humarap ang babae. Tinamaan ng liwanag ang mukha nito, kaya lang natigilan si Omar. Maricar? Napangiwi si Maricar habang ramdam ang panggangawit ng kalahating katawan na nakabitin sa mesa. Inis niyang tiningnan ang binata. Ako nga, baka naman pwede mo na akong bitawan. Nang mapatingin si Omar sa pwesto nila, ay mabilis siya nitong binitawan. Nahawakan ng dalaga ang likod ng bumangon. Nabali na yata ang gulugod ko. Bakit ka kasi nasa dilim? At bakit? Lakad kawatan ka pa. Naroon ang inig sa boses nito bago tinuro ang buhok niya. Isa pa yan. Nakaramdam ng hiya si Maricar nang hawakan ang bagong gupit na buhok at sinulyapan si Omar. Ang sabi ni Ate Ermi, bagay daw sa akin ang ganito, kaya pinaiklian niya ang buhok ko. Napabuntong hininga si Omar. Pagkatapos ay tahimik sila nang magtagpo ang mga mata. Nakita niya ang pagtitig nito sa kanya bago tumalikod. I'm sorry, matulog ka na. Nang maiwan mag-isa, ay naitaas ni Maricar ang kamay. Di naman ang palad ang pusong, tila nagwawala. Kinaumagahan ay pababa si Maricar ng hagdan. Suot niya ang biniling damit ni Emilia sa kanya. Napatingala sa kanya si Omar at bukod sa palaging pagiging seryoso, may bagong emosyon siyang nakita sa gwapong mukha nito. Ang ganda ni Bunso! Tila nagising si Omar sa sinabi ng kapatid. Kahit nangingibabaw ang paghihinala, may posibilidad itong kapatid niya. Kaya maling makaramdam siya ng pagkamangha sa loob. Ibinaling niya ang tingin sa ibang dako. Habang sa Emilia ay may ngiti pa ring pinagbasdan si Maricar. You shine like a true star, Estrella. Salamat, Ate Army. Sinulya pa niya si Omar na kaswal na nilinga ang kasambahay na lumapit. Sir, ma'am, nandiyan na po mga binili niyong mga bisita. Seryosong bumaling ang binata sa kanila. Sa labas ang may dala ng DNA result. Umupo na kayo. Kumakapog ng mabilis ang puso ni Maricar. Nasa harapan na nila ang may hawak ng resulta. Hindi niya alam kung nagawa ba ng kaibigan ang ipinakausap niya. Sinulyapan niya si Emilia na mahigpit ang hawak sa kamay niya. Natuon ang atensyon niya kay Omar na kaswal na nakadekwatro. Nakatuon ang seryosong tingin sa may hawak ng resulta. Tell us the result, please. Tiningnan ni Maricar ang lalaking doktor na inilabas ang papel mula sa envelope. Sinulyapan siya nito sandali bago bumalik ang atensyon sa hawak. Hawak ko na ngayon ang DNA result at ang posibilidad
na kapatid ninyo, Mr. Omar Joseph Salcedo at Miss Maria Emilia Salcedo. Si Miss Maricar Loyola ay 99.9%. Siya ay isang tunay na Salcedo. Doon lang gumiti ang seryosong doktor. Nang bumalik ang naiiyak na si Emilia kay Maricar, ay tila nahawa siya sa luha at tuwa nito. Sa kabila niyon, ay malinaw na narinig niyang konsensya. Finally, nakita ka na namin, bunso. Pangako, hindi ka na mabawalay sa amin. Sa mahigpit na pagkayakap sa kanya ni Emilia, ay nakita niya ang kapatid nito na hindi niya maunawaan ang emosyon sa anyo. Nagmamadali niyang ginantihan ng yapo sa Emilia. Nang pumikit, ay pagtulo ng mga luha niya, nang hihingi siya ng tawad sa magkapatid, lalo na sa totoong Estrella. Alang-alang sa tiyuhin ay nakahanda siyang magpanggap. Sabik na humarap sa kanya si Emilia. Magkakaroon tayo ng engranding selebrasyon para sa pagbabalik mo. Kahit wag na, ate. No, we should celebrate this awaited reunion. Kung nandito sina mom and dad, ganito rin ang gagawin nila. I'll take care of everything. Ang gagawin mo lang ay manatili na rito sa amin. Sandali, tatawag na ako ng event coordinator. Nakangiti itong nagpunas ng luha. Nagmamadaling tumakbo at umakyat ng hagdan, kaya hindi na niya napigilan. Napatingin siya kay Omar na lumapit sa doktor. Nakipagkamay ito at kinuha ang resulta. Tinawag din ito ang kasambahay para ihatid sa labas ang bisita. Marahan na tumayo si Maricar para umalis nang maiwan silang dalawa ni Omar. Pumunta ka sa office ko. Dahan-dahan siyang napalingon. Nasalubong niya ang seryosong mga mata nito, kaya tinuro niya sa sarili. Ako? Oo, ikaw, bunso. Hindi niya nagawang umimik sa narinig. Iba ang dating ng salitang yon mula kay Omar. Hintayin mo ako dun, mag-uusap tayo. Anito bago tumalikod. Sa opisina nito sa itaas ng bahay ang tinungo ni Maricar. Malinis at tahimik ang loob. Dumiretso siya sa mesa at doon niya nakita ang dalawang picture frame. Naroon ang dalawang matanda na sigurado siyang mga magulang ng magkapatid. Kinuha niya ang isa at pinagkatitigan sina Emilia at Omar. Hinaplos-haplos niya ang mga mukha nito sa litrato. Patawarin niyo ko. Sinamantala ko ang pagkakataon na nangungulila kayo. Naalala niya ang hindi matatawarang saya ni Emilia nang makita siya noong unang beses pa lang. At nadagdagan pa yon nang malaman ito ang resulta. Hindi ko rin kayo-kayang makitang madismay at masaktan. Kung nasa naman si Estrella ngayon, sana patawarin niya ako sa pagpapanggap na siya. Hinawakan ng isang kamay niyang suot na kwintas. Muntik nang mahulog ni Maricar ang hawak nang bumukas ang pinto. Dagdugtong ang tingin nila ni Omar sa likod. Tuluyan itong pumasok sa loob, kaya nanginginig ang mga kamay niyang ibinalik ang hawak. Pilit ang nagingiti niya. Tinitingnan ko lang. You don't need to explain. Napatitig siya rito na makarating sa harapan niya. Kung anong kay Emmy at kung anong sa akin ay sa'yo na rin. Dugtong ng binata. Lumampas ito sa paglapit sa kanya. Hinila ang swivel chair. Umupo ka na. Here's your new phone. Wallet with credit cards and cash. Umiling niyang itinaas ang kamay. Ayos lang. Take it. Para sa'yo talaga yan. Tungkol sa paglilipat ng pangalan mo bilang Maria Estrella Salcedo. We'll be talking to a lawyer about your documents. Kumura pa ang mga mata ni Maricar. Nag-usap din kami ng ate Emmy mo. After ng celebration mo, gagamitin mo ng tunay mong pangalan. Tumayo na si Omar. Sandali. Huminto naman si Omar. Sinalubong ang tingin ni Maricar. Naaninag niyang kaba dito. May gusto kong sabihin? Isang malalim na hininga ang ginawa ng dalaga. Akma siyang magsasalita nang pumasok sa eksena sa Emilia. Estrella, come here. Nasa sala ang event planner para sa party mo. Parang bata siya nitong hinila. Bago lumabas ng pinto ay hinabol pa niya ng tingin si Omar. Lihim na sa dulo ng kahoy na tulay si Maricar. Naroon siya sa lugar nila. Suot ang sunglasses at sombrero para magtago sa mga kabarangay. Nang dumaan si Natoy ay mabilis niyang hinila.
Sandali! Huwag kang maingay. Ako to si Maricar. Ibinaba niya ang suot na salamin. Hinagod naman siya ng tingin nito. Maricar, big time ka na ha? Alam mo ba, yung 1 linggo ka pa hinahanap ni Mang Edmund patapos niyang makalaya. At si Rosa, may atraso ka rin sa kanya. Nagmamadali niyang binuksan ang wallet. Napasipol ang kaibigan nang sumilip ay makita ang loob niyon. Subusukan na yung wallet mo sa kapal. Ano ba racket mo? Baka naman pwede mo ko isama dyan. Huminto lang ito nang itapat niya ang ilang libong pera sa dibdib. Ibigay mo yan kay Rosa. Dinagdagan ko na yan para sa anak niya na nasa ospital. Ito naman, para kay Chong. Sabihin mo nagtatrabaho ako. At ito, ang para sa'yo. Salamat, boss. Simula ngayon, boss na kita ha. Tinanaw ni Maricar ang di kalayuan na bahay. Nang makita na lumabas doon ang tiyuhin, ay mabilis siyang umalis. Sinundan naman siya ng kaibigan palabas ng barangay nila. Sandali, ano ba talaga racket mo? Hinawakan siya sa braso ni Natoy. Wala siyang balak na sagutin ang tanong nito nang humarap dito. Pakisilip-silip mo si Chong para sa akin. Inabot niya ang cellphone dito. Akin na rin ang number mo. Sige ba, boss? Sabay silang napalingon nang may umago ng cellphone nito. Naroon si Omar na humarang sa pagitan nila. Hinarap nito si Natoy. Sinabi ko na, huwag mo na siyang guguluhin. Sa oras na makita kong nilapitan mo ulit siya, pagsisisihan mong hindi ka nakinig sa akin. Takot na tumango at ngumiti si Natoy. Si Maricar naman ay nahugot ang hininga nang balingan siya ni Omar. Mabilis siya nitong hinawakan sa braso. Huminto ang sasakyan sa tapat nila. Agad nitong binuksan ang pinto bago itinulak siya sa loob. Nang makarating sa bahay ang kotse, bitbit siya nito sa braso papasok sa loob at padabog na binitawan nang makarating sa entrada. Bakit ka nagsinungaling? Obviously, hindi yun mali. Pilit itinaas ni Maricar ang tingin. Binibisita ko lang lugar kung saan ako dating nakatira. Ganun na rin ang kaibigan. You really call that a friend? I'm telling you now, hindi siya mapagkakatiwalaan. He's one of those scammers na naka-encounter ni Talia, pretending to be a hit-and-run victim, but he's actually scamming for money. Bigla na lang siyang nakaramdam ng inis nang narinig ang pangalan ng babaeng yon. Do you still call him a friend? Matapang siyang tumango. Inis na ring napangiti ang binata. Pumamewang at piko na humarap sa kanya. Pues, hindi ko hahayaan na makipagkaibigan ka sa tulad niya. Sigurado ang pagkakasabi niyo ni Omar habang nakatitig sa mga mata ni Maricar. You're not just any girl now. You're my sister. My younger sister to be exact. At responsibilidad kita sa ayaw at gusto mo. Natigilan sa pagpasok si Emilia na kasalukuyang maraming dalang shopping bags nang maabutan sila. Nagtatalo ba kayo? Lumapit ito sa kanila. Pareho silang sinilip bago pumagitna. Anong pinag-aawayan ng mga kapatid ko? Bumaling si Omar dito. Magsabihan mo yung bunso mo, Amy. Tuluyang umalis ang binata. Ito naman ay bumaling sa kanya. Are you okay, Estrella? Tumango si Maricar ng maliit. Giniya siya nitong umupo sa silya matapos kunin ng mga kasambahay ang mga daladala nito. I hope you understand your Kuya Omar. He just wants to protect you. Matagal ka naming hinanap. Nilinga ni Maricar ang naiiyak na si Emilia. Rinig na naman niya ang konsensya habang pinagmamasdan nito. Kinuha niya ang kamay ng kaharap. Pasensya na rin, Ate Emmy. Hinaplos nito ang kamay niya. Don't worry about it, bunso. Anyway, darating si Talia rito para tulungan tayo mag-decide sa party mo. She also studied fashion coordination. Ate Emmy, ayos lang naman kung tayo lang. Agad niyang sagot. No, we need people to make your party perfect. Maraming birthdays ang nagpalampas natin. Nating magkakapatid. At ngayon nakasama ka namin. Ibibigay namin sa iyo ang lahat. Estrella. Kumurap ang mga mata ni Maricar dahil sa narinig na pangalan. Sinulyapan niya ang kamay nilang magkahawak. Muli niyang tinitigan ang mga mata nito. At sa pagkakataon na yon, ay gusto na niyang sabihin ang totoo. Kung ano man ang maging galit nito, ay tatanggapin niya.
hanggang sa maalala niya si Omar at ang paalala nito sa malaking pera na ibinayad sa utang niya. Pilit niyang pinilig ang ulo para kalimutan ang bantang dahilan kung bakit hindi siya makapagsabi ng totoo. Muli siyang nag-ipon ng hangin sa dibdib. Ate Emmy, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun, bunso? Si Estrella at ako ay... Hi! Napabaling sila sa entrada. Palapit ang isang maganda at matangkad na babae. Agad na tumayo si Emilia na marahang binitawan ng kamay niya. Talia! Marahan na tumindig si Maricar. Pinanood na magbeso ang dalawa na parehong nakangiti. I hope I'm not late. You're not. You're just in time. Halika, ipapakilala kita sa nakita na naming kapatid ni Kuya Omar. Ang pinakamamahal naming bunso na si Estrella. Iginiya ni Emilia ito na lumapit sa kanya. May giti ito nang kunin ng kamay niya. I'm so happy to finally meet you, Estrella. Right. Parang noon lang ay umiiyak ako sa'yo kasama si Kuya Omar dahil sa bunso namin. Now, she's here with us. Itinaas ni Talia ang dalawang kamay kay Maricar pagkatapos ay lumapit sa kanya. Welcome home, Estrella! Alangang tinanggap ni Maricar ang yakap na yon. Pilit ang naging ngiti niya nang magharap sila. Finally, natupad ang pangarap ni Omar na mabuo kayo. Thank you for fulfilling his dream. Napatingala sila nang marinig ang mga yabag mula sa hagdan. I wasn't told you have a girls' morning today. Napangiti sina Emilia at Talia. Parehong naka-abrisyete ang dalawa kay Maricar. Well, yes, Omar. Pag-uusapan lang namin ang tungkol sa party ni Estrella. I asked Talia to come para tulungan kami sa event style. Tumangu-tango ang binatang sinulyapan siya hanggang sa lumapit na ang kasambahay sa kanila. Ma'am Emmy, ready na po ang pasyo. Thank you, Manang. Girls, doon na tayo. Bago pa makapagtanong si Maricar, ay iginiya na siya ng dalawa palabas. May maliit na ngiti ang naiwan na si Omar habang sinusundan ng tingin ng tatlo. Sa pasyo ay pasimpleng sinulyapan ni Maricar ang mga kaharap. Kasalukuyan silang nagtitingin sa isang magazine. Maganda to, right? Hinarap sa kanya ni Emilia ang isang magazine. Pilit ang ngiti at ang kanyang tango. Luminga naman ito kay Talia habang nakabukas pa rin ang magazine. What do you think of this? Oh, that's beautiful too. But I'm thinking of a princess theme where she was lost but found. Napangiti naman si Emilia. That's a good idea. Thanks, Talia, you're here. Pinanood niya ang mga ito ng magyakap hanggang sabay-sabay silang mapatingin kay Omar. Isa-isa nitong pinatong ang mga baso ng juice sa tapat nila. Nang sa tapat na niya ay nagtama pa ang mga mata nila. Umupo ito sa tabi ni Talia dahilan para mabilis niyang ituon ang mga mata sa magazine kahit wala naman siyang naiintindihan sa naroon. Habang si Omar naman ay lihim na sinulyapan ng kaharap na si Maricar. Nang ipatingin ni Talia rito ang hawak na magazine. Omar, look at this! Bumaling naman doon ang binata. Si Maricar ay maliit na itinaas ang tingin. Nakita niya ang braso ni Omar na nasa silya ni Talia habang nakadaiti naman ito sa binata. Naibaba niya ang hawak na magazine. Tumama yun sa baso ng juice na agad na natapon. Gulat siyang napatayo. Ganoon na rin si Omar. Bunso, are you okay? Punas-punas ni Maricar ang suot nang tingnan ng dalawa bago napatitig sa binata. Sinulyapan niya ang nasang nagkalat ang juice. Nakadamas siya ng hiya. Pasensya na. Agad siyang tumalikod at umalis. Akmang tatayo sa Emilia nang magsalita si Omar. I got her. Ako na bahala. Bumalik naman sa kinauupuan sa Emilia. Ang binata naman ay pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niya ang nakatalikod na si Maricar sa dining area. Ayos ka lang ba? Natigilan si Maricar sa pagpupunas ng tissue sa suot bago sumagot. Oo. You should change para maging komportable ka. Humarap siya at naglakad na. Nang mapatapat dito ay pinigilan ni Omar ang braso niya. Marahan niya itong nilingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Sigurado kung ayos ka lang?
Tumango naman siya. Maingat siyang binitiwan ni Omar bago marahang hinawi ang ilang hibla ng buhok niya habang nakatitig doon. I tried to tie your hair when you were little. Bumaba ang kamay nito. Ganoon na rin ang tingin. Muli nagtagpo ang mga mata nila. But why do I feel like I can't do it for you anymore? Nagkatitigan sila. Nakita niya ang mapait na ngiti nito bago lumayo sa kanya. Magpalit ka na. Tumalikod ng binata nang magsalita si Maricar. Pwede bang kwentuhan mo ko tungkol kay Estrella? Hinawakan ni Omar ang kamay niya. Humarap ng may ngiti. I would love to. Matapos magpalit ng damit ay bumaba na rin siya. Naroon at naghihintay sa kanya ang binata. Doon tayo sa garden. Pagtukoy ni Omar sa kabilang bahagi ng bahay kung saan malayo ang paso kung nasaan sina Emilia at Talia. Sinimulan nilang maglakad-lakad. Nakapamulsa ang dalawang kamay ng binata habang siya ay pinagmamasdan nito. I hope this reminds you about your past a little. Time you stand back then, I was 8, and you were 5. Our mom is a doctor. Madalas niya tayong dalhin sa klinik niya. She's very hands-on in taking care of us. But dahil tatlo tayo, she needs a babysitter to look after us too. Pero kinuha ka niya at di na binalik pa. I clearly remember they tried everything to find you. At sa sobrang lungkot at pangungulila sa'yo ni Mama, nagkasakit siya at tuluyang nawala. Well, si Dad, kahit mahirap, ipinagpatuloy ang paghahanap sa sweetest bunso niya. But he didn't make it either. He was about to go to the police station when there was an update sa kaso. Pero naaksidente siya. Tila malaking bato na dumagan sa loob ni Maricar ang narinig sa kinahinatnan ng mga magulang ng magkakapatid. Kita niya ang pinipigilan ng mga luha ng binata sa pag-aalala sa masakit na nakaraan na yon. Dahil pareho kaming bata pa ni Amy, lumaki kami with the guardian. And we continue looking for you, for Mom and Dad, para sa ating magkakapatid. Nagbaling ito sa kanya nang huminto. But you were lost, and there was no trace. Kahit na yung babysitter na kumuha sa'yo, hindi namin nakita. Looking at you now made me realize it's impossible. Kumurap ang mga mata ni Maricar. Marami nagpanggap na Estrella bago ka pa man namin makita. Kaya hindi ko mapigilan na magduda sa'yo. Hanggang ngayon, pinagdududahan mo pa rin ako? Si Omar naman ang natigilan. I don't know. I feel like there's something about you. Tingin mo ba talaga ako nawawala mong kapatid? Na ako si Estrella? Matagal bago nakasagot ang binata. Sa bagay, hindi mo na kailangan sumagot. Kitang-kita ko sa mga mata mo ang pagdududa sa tuwing nakatingin ako sa'yo. Tama ka. From the day we saw you, hindi na walang pagdududa ko sa'yo. Putol nito sa kanya. Kung kapatid ba talaga kita? Ikaw ba talaga si Estrella? Dahil hindi lukso ng dugo ang nararamdaman ko sa'yo. Dire-diretsong sabi nito. Nakatingin ito sa kanya nang humakbang palapit. Now be honest with me, Maricar. Gusto mo bang mahalin kita bilang kapatid ko? Nangilid ang mga luha niya nang balikan ang tingin ng mga bata nito. Paano kaya kung sabihin na niyang totoo? Matatanggap pa ba siya nito? Paano sa Emilia na asang-asa na siya ang nawawalang kapatid ng mga ito? Napatingin si Omar nang humakbang ang kinakabahan na kaharap. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Aaminin niya, noong una pa lang niya itong makita, umaasa siyang hindi ito ang nawawala niyang kapatid. Dahil hindi yun ang nararamdaman niya para rito. Hindi karugtong ng buhay, kundi espesyal at malalim na hindi para sa kapatid maramdaman. Gusto niyang makita ang nawawalang kapatid, pero alam niyang hindi niya yun matatagpuan sa katauhan ni Maricar. Inabot nito ang kamay niya kaya napatitig siya doon. Tell me. Omar! Agad na bumitaw si Maricar sa kaharap nang makita ang parating na si Emilia. Nakangiting, pinagsalit-salitan sila nito ng tingin ng magkalapit. Mukhang ayos na kayong dalawa ha. Bati na ba kayo? Nanunukso pa ang tono nito na ikinaasiwa niya. Bumaling ito sa kapatid.
Bawas-buwasan mo naman ang pagiging stricto sa kapatid natin. She's a grown-up lady now. Right, bunso? Sa kanya naman ito lumingon. Parehong hinawakan ang mga kamay nila. Nagkatingin sila ni Omar. Isang umaga ay sinilip ni Maricar mula sa bintana ang labas ng bahay. Abala ang mga taong naroon sa pag-aayos ng magiging selebrasyon niya. At sa mga araw na lumilipas ay mas nabibingi siya sa konsensya. Lalo na sa tuwing nakikita si Emilia. Ang saya sa mukha nito na maglalaho sa oras na sabihin niya ang totoo. Pinunasan ni Maricar ang tumulong luha. Naghihina na umupo sa kama. Hindi niya alam na aabot sa ganito ang pagpapanggap niya. May iniisip ka? Rinig niya ang boses ni Omar hanggang sa makita niyang nasa harapan na niya ito. Sa ibaba ng kama at masuyong sinilip ang kanyang muka. Hey, what's wrong? Nagtagpo ang mga mata nila. Sinusundan nito ang bawat galaw niyon. Wala naman. Garaligal niyang sagot. Pinagkatitigan siya nito bago nagsalita. Hinihintay ka na ng ate Amy mo sa ibaba. Naghihintay ang damit na susuotin mo. Naroon na rin si attorney para ayusin ang dokumento mo. Hinawakan ito ang kamay niya. Let's go. Tumayo ito at inalalayan din siyang tumindig. At muli sa sandaling yun, wala siyang masabi. Hindi niya alam kung paano sisimula ng pag-amin. Wala sa loob na nakaupo sa sala si Maricar. Lahat ng nasa harap niya ay sabik at masaya. Siya ay tila walang naririnig. Pakiramdam niya, wala ang presensya niya at isip sa loob ng bahay ng mga Salcedo. Habang palapit ng palapit ang gabi ng pagpapakilala sa kanya, ay mas lalo lamang siyang nilalamon ng pagkabahala. Nang tumayo ay nawalan siya ng balanse. Naroon agad si Omar para alalayan siya. Are you okay? Bunso, ayos ka lang ba? Napatayo rin ang nag-aalalang kapatid nito. Do you need anything? Tanong naman ni Talia. Akma itong itatayo nang magsalita siya. Marahan siyang kumala sa pagkakahawak ni Omar bago tiningnan si Emilia. Ayos lang ako. Gusto ko lang sanang magpahangin. Tuluyang lumabas si Maricar na nasundan na lang ng tingin ni Omar. Nakarating siya sa labas ng malaking bahay. Sa mga nakaparadang mga sasakyan ay natigilan siya sa nakita. Chong! Natataranta siyang luminga sa bahay bago lumapit sa tiyuhin. Iginiya niya ito sa likod ng sasakyan. Ano kong ginagawa niyo rito? Akong dapat magtanong yan sa'yo. Natigilan siya ng pagmasda ng tiyuhin. Anong nangyari sa mabuti at sa patas kong pamangkin? Nasaan ang mabait kong Maricar? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya sa kanyang pisngi. Chong, pasensya na kayo. Hindi ko alam kung paano umabot ang lahat sa ganito. Ang gusto ko lang ay ang masagip kayo sa pagkakakulong. Hanggang sa ako nang hindi makalaya sa katauhan na hindi naman ako. Hinawakan ito ang kamay niya. Patawarin mo ako, Maricar. Kasalanan ko lahat. Mabilis siyang umiling-iling. Mas hinigpitan ang pagkakakapit sa tiyuhin. Ako ang pumili nito. Ako ang dapat na umayos. Pero hindi ko po alam kung paano. Simulan mo sa pagsasabi ng totoo. Pero masasaktan ko sila. Yun lang ang tanging paraan, Maricar. Agad siyang napalingon nang marinig ang langit-ngit ng gate bago ang boses ni Omar. Maricar? Natigilan ang binata nang makita ito sa likod ng isang sasakyan. Hinawakan niya ito sa braso at hinarap. Anong nangyari? Hindi pa natatapos ni Omar ang sasabihin ng yakapin ni Maricar. Natigilan naman ang binata. Nang maging masikip ang yakap ng kaharap, ay ibinaba nito ang kamay at ginantihan ng yakpos na yon. Natagpuan ni Maricar ang sarili sa loob ng kwarto ng magdilim. Marahan niyang kinuha ang isang ballpen at papel. Sinimulan niyang magsulat kasabay ng pagpatak ng luha. Inalis ang suot na kwintas at paingat na ipinatong doon. Kinaumagahan ay nagmamadali si Emilia na bumaba ng hagdan nang makita sa ibaba si Omar. Kuya, nawawala si Maricar! What? Lumapit si Emilia. Inabot ang sulat kasama ang isang kwintas. Maluha-luha itong bumaling kay Omar.
Hindi siya si Estrella. It's my fault after all. I was so desperate. Nung unang beses ko palang nakita ang kwintas, inisip ko na agad na siyang kapatid natin. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko siya hinayaang makapagkwento. Hindi ka ba galit sa kanya? Hanggang ngayon, magaan ang loob ko kay Maricar at hindi yun kailanman mapapalitan ng galit. Nakangiting hinawakan ni Omar sa balikat ang mabuting kapatid na kahit ilang beses man silang napunta sa sitwasyong ito ay hindi naman nagbago. You never disappoint me, Amy. I'm sure that Estrella is so proud of her sister. Ngumiti ang may luhang sa Emilia. Isinuot ng binata ang kwintas dito at pinagkatitigan niyon. Now and forever, you'll be with our bunso. Tumango naman sa Emilia. Ngayon na alam na natin ang totoo. Ano nang gagawin natin, Omar? Patuloy pa rin sa paghanap kay Estrella ang private investigator na kinuha ko bago pa man umamin si Maricar. Ano? Lumampas ang tingin ng binata nang dumating ang inaasahan. Pero nagtaka siya sa mga kasama nitong mga pulis. Iginiyon niyang bumaba ang kapatid sa hagdan. Nagtungo sila sa sala kasama ang investigador. Sabay-sabay nilang inukupahan ng silya. Bago may maingat na inilagay itong folder sa ibabaw ng kanilang mesa. Mr. Salcedo, kasama ko po ngayon ang mga pulis na kinontak ko at may hawak ng kaso sa paghanap niyo sa kapatid niyo. Sir, galing po kami sa Eastern District Police Station. Nakipagkamay si Omar sa mga ito sandali. Kumusta ang investigation? May update na ba? Sunod-sunod na tanong ng binata. Ikinalulungkot po naming ipaalam sa inyo na si Maria Estrella Salcedo ay matagal nang namayapa. Nasapo ni Emilia ang bibig at agad na tumulo ang mga luha. Ramdam naman ni Omar ang pagbara ng lalamunan. Isang kaanak na noon ay babysitter ninyo at nagbigay ng sinumpaang testimonya ngayong araw lang sa presinto. Noong araw na nawala si Estrella, kasama siyang nagdiretso sa terminal ng jeep at sinubukang itawid ang bata sa dagat sakay ng roro. Naging masama ang panahon ng araw na yun. Nahirapan ang Timonel na kontrolin ang roro dahilan ng pagtaob nito. May mga ilang nakaligtas at isa na roon ang kaanak ng babysitter ninyo. At kinumpirma niya na naging biktima ang kapatid niyo. Mas naging emosyonal si Emmy sa pagpapatuloy ng pulis. Estrella! Mahinang tawag nito. Iyak nang iyak ang kapatid ng yakapin ni Omar. Tuluyan na ring pumatak ang mga luha niya. Naging masalimuot ang pinagdaanan ng paslit lang noon na si Estrella. Bakit kailangan maging ganun kahirap ang buhay niya? She was just an innocent kid. Patuloy nito. Let's pray for her beautiful soul. Humingi tayo ng tawa dahil hindi natin nagawang protektahan siya. Just like the star, alam natin na nasa langit na si Estrella. Pumikit siya habang yapos-yapos si Emilia. Taimtim siyang nagdasal para sa nakababatang kapatid na sigurado siyang kasama na ng mga magulang. Magiging payapa ng loob ko, Omar. Ngayong alam ko na nakasama na ni Estrella sina mama at dad na matagal siyang hinintay. Tumango naman ang tahimik na umiiyak na si Omar. Tapos na ang kabanatang yon. Hindi niya maikukumpara sa kahit na anong sakit at lungkot sa nalaman nilang kasagutan. Pero ngayong alam na nila na kasama na ng kanilang kapatid ang ina at ama, isa yung kasiguraduhan na kahit papaano nakabalik na si Estrella. Sa terminal ay sunod-sunod na hinampas ni Maricar ang punong-puno ng jeep. Larga na, Uchong! Nang makaalis ay binilang niya ang nasa lumang wallet. Naroon ang mga lumang perang papel na ilang buwan na niyang iniipon simula nang umalis sa bahay ng mga Salcedo. Boss, pautang naman! Lumapit at umakbay sa kanya si Natoy. Wisit naman niyang inalis yon. Natoy, pareho lang tayo ng estado, no? Bakit kasi umalis ka sa racket mo nun? Aba, easy money ka na. Hindi na kaya ng konsensya ko. Seryosong sagot niya na ikinangisi nito. Mahina talagang sikmura mo. Pero hindi kita masisisi. Hindi yun ang gusto mo para madaling yumaman. Kung ako lang napunta sa sitwasyon mo, hindi na ko aalis sa mayamang magkapatid na yun. Mabuti silang mga tao. Si Emilia, ganun na rin si Omar. Hindi sila karapat dapat na lukuhin.
Para lang yun sa mga may konsensyang tulad mo, Maricar. Nakangiting sinilip ni Natoy ang wallet. Papautangin mo na ba ako? Sinarado naman niyang wallet at inilagay sa bulsa ng suot na maluwag na pantalon. Mahigit 250,000 piso ang kailangan ko pang bayaran. Makakaipon ka ba ng ganong kalaking pera sa pagiging tindera at barker mo? Agad siyang pinutol nito na tumatalak pa. Kaya nga wag mo muna akong onsehin dahil mahaba-haba pang bubunuin ko. Nakangiting umalis ang kaibigan. Siya naman ay kinampay ang kamay sa parating na jeep. Nang sumunod ito sa pila, ay tumalikod na siya hanggang sa marinig niya ang langit-ngit na mga gulong. Takot siyang napalinga at halos mahulog ang puso niya nang makita si Omar. Nakatitig ito sa kanya nang isarado ang pinto. Nang maglakad ang binata ay napaatras siya ng kaunti. Sa pagkisap lang niya ay naroon na ito sa harap niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tingin mo, hahayaan kitang umalis ng ganun lang? Gustong magsalita ni Maricar pero walang lumabas sa bibig niya. Halo-halo ang nararamdaman niya. Takot at hiya. Nakalimutan mo na atraso mo. Kinakabahang napatingin si Maricar sa paligid nang simulan silang lapitan ng mga driver at mga naroon sa terminal. Binalikan niya ng tingin ang binata na nananatiling seryoso ang anyo. Remember, you're not my sister, so you owe me a 250,000. Umugong ang bulungan sa paligid niya. Siya ay parang daga na corner. Dito ko para maningil. Nagmamadali na kinuha ni Maricar ang wallet. Inilabas ng mga nanginginig na kamay ang ilang perang papel at inabot sa kaharap na tiningnan lang yon. Nahihiya niyang sinalubong ang mga mata nito. Iyan pala nga meron ako, pero pagsisikapan ko makabayad galing sa matinong trabaho. Pangako yan. Nang hindi kumibo ang binata, ay muli siyang nagsalita. Gusto ko rin sanang humingi ng tawad sa'yo. Ganon na rin kay Ma'am Emmy. Dahil kailangan ko ng pera. Nagsinungaling ako at niloko kayo. Nagsisisi ka ba? Walang araw na hindi ko pinagsisihan na sinamantala ko ang mahabang panahon na pangungulilan ninyo. Hindi lang sa inyong magkapatid ako lubusang humihingi ng tawad. Lalo na kay Estrella. Walang dahilan ng sasapat para kunin ko ang espesyal na pwesto niya sa buhay ninyo. Sa maniwala ko sa hindi, sinubukan ko sabihin ang totoo. Pero sa tuwing nakikita ko si Ma'am Emmy at ang pag-asa na meron siya sa akin, naduduwag akong gawin yun. Pinunasan ni Maricar ang mga luha. Pinagkatitigan si Omar na pinagmamasdan lang siya. Kahit nasa kalsada ako lumaki, pinilit kong mabuhay ng patas sa tama. Kaya yung perang ibinigay mo, paghihirapan kong maibalik sa'yo. Kinuha niya ang kamay ni Omar. Inilagay sa palad nito ang ilang lumang perang papel. Sa ngayon, ito na muna. Pagkatapos sabihin yon ay tumalikod na siya. Hahakbang na sana siya nang hagipin ni Omar ang kanyang braso. Napaharap siya rito. Nakalimutan mo nang sinabi ko nang sa'yo. Hindi perang magiging kabayaran. Maricar. Napasinghap na lang siya nang kabigin ni Omar ang kanyang bewang. Kusang nahulog na sa mga kamay nito ang pera. Sandali siya nitong pinagkatitigan bago hinalikan. Damang-dama ng mga palad niya na napunta sa dibdib ng binata ang mabilis na pintig na puso nito. Nang sandaling yon, inawang niya ang labi at tinugunan ng halik na yon. Marahan itong lumayo sa kanya. Pinagmasdan siya ng buong pagsinta. Right from the start, I didn't want you to be my little sister. Because I want you, Maricar. Ang makasama ka, ang gusto kong maging kabayaran sa lahat ng to. Naghinang ang mga mata nila. And you can't just refuse. Napangiti naman si Maricar habang may luha. Sino bang may sabing tatanggi ako? Kung higit pa sa 100,000 na atraso ang lalaking gusto ko. Napangiti si Omar. Muli siyang hinalikan sa labi. Nagyakap sila habang ang mga driver na nasa paligid nila ay tuwang-tuwang nagpupulot ng mga nagkalat na pera. Nang malaman ni Omar ang tunay na dahilan ni Maricar matapos makilala ang tiyuhin nito, mas lalo lamang nahulog ang loob niya para sa dalaga. Kasama ni Maricar ang magkapatid nang magpunta sa pier kung saan huling nakita ang batang si Estrella. Sinulyapan niyang umiiyak na magkapatid nang maghagis ang mga ito ng bulaklak sa dagat. Malungkot nang umiti si Emilia nang hawakan niya sa likod.
Sinikap niyang makuha ang kapatawaran mula rito sa naging pagpapanggap niya. Nang lapitan si Omar, ay hinawakan niya ito sa kamay. Naiiyak niyang pinunasan ang mga luha nito. Naniniwala kong dinala ka ni Estrella sa amin. Sa akin, Maricar, ikaw ang muli kong pag-asa sa buhay. Ang magiging buhay na alaala na minsan, nagkaroon kami ng nakababatang kapatid. Niyakap siya nito. Siya naman ay sinulyapan ng kalmadong dagat bago tiningala ang langit. Kung nakikita man sila ni Estrella ngayon, gusto niyang ipaabot ang pasasalamat at paghingi ng tawa dito. At ang pangako na aalagaan sina Emilia at Omar ng buo niyang puso. Hindi na siya magsisinungaling at magpapangga para lang ihatid ang tunay na pagmamalasakit para sa magkapatid. Ngayon na siya na si Maricar, ang magiging pangalawang kapatid ni Emmy at asawa ni Omar, aalagaan niya ang mga ito at bubuo ng pamilyang maagang binawi sa mga ito. Ang wakas.